nagtatanong bakit. Hirap. Hindi naging madali ang buhay mo. Experience ko po yung gutom, hirap. Nasasaktan ako. Kaya nung bata ko, lagi. Oo nga naman, di ba? Paano mo kukontrahin yun? When you pray to the Lord, naniniwala ka na dapat ang prayer ay... Ito po yung jab. Jab. Ito po Straight, yung straight. Ito po yung... Dati, go ko yun, go ko yun. Ayan. Miyembro ng Sparkle family na si Eman Bakit. Dahil matagal siyang... Actually, sometimes ako. Hi friends, hello everyone. Welcome back to my channel, Your Lawyer on the Go. Sobrang matunog ngayon ang pangalan ng anak ng ating pambansang kamao, the boxing champion Manny Pacquiao, walang iba kundi si Eman Bacosa Pacquiao. Alam niyo po, personally, naaantig at na-inspire talaga ako sa kwento ni Eman Bacosa Pacquiao. Hindi naman lingid sa kaalaman ng bawat isa na hindi naging madali ang kanyang buhay. At alam din nating lahat na anak siya ni Manny Pacquiao sa ibang babae. Sa video na ito, pag-uusapan natin ano ba ang legal status ni Eman Pacquiao at ano-ano ba ang mga karapatan niya base sa kanyang sitwasyon. Meron ba o wala? Paalala lamang po, ang mga pag-uusapan natin sa video na ito ay mga general rules lamang. Hindi po ito legal consultation. Ang ating talakayan ngayon is only for informational and academic purposes only. Pag-uusapan natin lahat yan dito lang sa Your Lawyer on the Go. Bottom line, ayon po sa batas, si Eman Bacosa Pacquiao ay isang illegitimate or non-marital child. Nakasaad po sa Article 165 ng Family Code, children conceived and born outside a valid marriage are illegitimate. Ibig pong sabihin, ang mga batang ipinagbuntis at ipinanganak nang hindi po kasal ang kanilang mga magulang ay tinatawag nating illegitimate or non-marital child. Dati po, ang tawag sa kanila ay illegitimate lamang. Pero dahil sa bagong desisyon ng Korte Suprema sa kasong Aquino versus Aquino, ang illegitimate child ay tinatawag din nating non-marital child. The term non-marital child was introduced by the Supreme Court in the case of Aquino versus Aquino. Bakit tinawag na non-marital? It's a different topic for a different video. Alam naman po nating lahat na kinikilala na ni Manny Pacquiao si Eman bilang kanyang anak. Kung kaya't wala na hong issue regarding filiation. Kasi kung hindi, ay ibang legal na usapan na po yan. At dahil kinikilalang anak ni Manny Pacquiao si Eman, ano-ano ba ang legal implications nito? Meron bang mga karapatan si Eman Bacosa Pacquiao sa kanyang ama? Ano ngayon ang karapatan ni Eman bilang isang illegitimate o non-marital child? Ang mga karapatan po ng isang illegitimate or non-marital child ay nakapaloob sa Article 176 ng Family Code as amended by Republic Act 9255. If I may read, illegitimate children shall use the surname and shall be under the parental authority of their mother and shall be entitled to support in conformity with this code. However, illegitimate children may use the surname of their father if their filiation has been expressly recognized by their father through the record of birth appearing in the civil register or when an admission in a public document or private handwritten instrument is made by the father, provided the father has the right to institute an action before the regular courts to prove non-filiation during his lifetime. The legitime of each illegitimate child shall consist of one half of the legitime of a legitimate child. Huwag ho kayong mag-alala, pasisimplehin po natin ang sinasabi ng batas. Sa madaling sabi, may mga karapatan si Eman Bacosa Pacquiao mula sa kanyang ama at ito ang mga sumusunod. 1. The right to use Manny's surname optionally. Karapatang gamitin ang apelyido ni Manny o yung Pacquiao kung gugustuhin niya. 2. The right to support from Manny. Karapatang makatanggap ng suporta mula kay Manny Pacquiao. 3. Compulsory heir status. Karapatan bilang isang tagapagmana. 4. The capacity to inherit by representation from Manny Pacquiao's parents.
kapasidad na magmana sa lolo at lolo ni Eman o magulang ni Manny Pacquiao base sa desisyon ng Korte Suprema. Tinatawag natin itong right of representation. Lahat po iyan ay ipapaliwanag natin dito sa episode na to. Ang isang illegitimate or non-marital child ay may karapatang gamitin ang apelido ng kanyang ama kung ito ay kanyang nanaisin. Pwede pong gamitin ng bata ang apelido ng kanyang ama kung malinaw na kinikilala siya nito bilang kanyang anak. Halimbawa, nakalagay ang pangalan ng kanyang ama at pumirma siya sa birth certificate ng bata, o pag-amin sa isang pampublikong dokumento o pribadong dokumento na sulat kamay na ginawa mismo ng kanyang ama. Sa sitwasyon naman po ni Eman, ay kitang-kita naman ho natin na dala-dala niya na ang apelido ng kanyang ama na si Manny. Bagamat hindi po naging madali ang proseso at mga pinagdaanan ni Eman, ay nakakatuwa naman po makita ang mga balita na mas lalo na pong bumubuti ang kanyang relasyon sa kanyang ama na si Manny Pacquiao. The right to support from Manny. Eman is entitled to receive support from Manny Pacquiao, his father. Kapag sinabi pong suporta, ano-ano po ba ang nakapaloob dito? What comprises support? Nakalagay po sa Article 194 of the Civil Code of the Philippines. Please let me read. Support comprises everything indispensable for sustenance, dwelling, clothing, medical attendance, education, and transportation in keeping with the financial capacity of the family. The education of the person entitled to be supported referred to in the preceding paragraph shall include his schooling or training for some profession, trade, or vocation even beyond the age of majority or 18 years of age. Transportation shall include expenses in going to and from school or to and from place of work. Sa madaling sabi, ang support o suporta ay lahat ng kailangan para mabuhay ng maayos ang kanyang anak. Tulad ng pagkain, tirahan, damit, panggastos kapag may sakit, edukasyon at pamasahe. Dapat itong ibigay ayon sa kakayahang pinansyal ng pamilya. Kasama po sa edukasyon ang pag-aaral o training ng bata para sa isang propesyon o hanap buhay kahit na siya ay lampas na sa 18 years old. Kasama rin sa transportation ang pamasahe, papunta o pauwi galing sa school o sa trabaho. May obligasyon po si Manny Pacquiao na bigyan ng suporta si Eman. At base sa nakikita natin sa balita at sa social media, it's good to see na binibigyan niya ng pagpapahalaga at suporta ang kanyang anak na si Eman. Naway mas lalo pang lumalim ang kanilang relasyon bilang isang mag-ama at mas maranasan pa ni Eman ang pag-aaruga, suporta, kalinga at pagmamahal ng kanyang ama. Compulsory heir status with a legitim equal to 1/2 of the legitimate child's legitim. Attorney, ano po ba ibig sabihin nun? Ano ba ibig sabihin ng compulsory heir? Ano ba yung legitim? Of course, i-explain po natin yan. Kapag sinabing compulsory heir, ang compulsory heir ay isang tagapagmana na binibigyan ng batas ng siguradong parte sa mana ng isang namatay. For example, yung magulang. So, ang magulang ay mayroong compulsory heirs. Yun yung kanyang mga anak. Ang tawag naman sa garantisado o siguradong bahagi ng mana ay legitim. Ang legitim po, ito po yung portion na hindi maaaring galawin o ipamigay ng namatay. For example, yung magulang, dahil ayon po sa batas, ito po ay nakareserba na para sa tinatawag nating compulsory heirs. Again, yung mga tagapagmana. For example, hindi maaaring galawin o ipamigay lahat ng namatay o yung, for example, magulang, ang lahat ng kanyang ari-arian na wala na siyang ititira sa kanyang mga anak o tinatawag nating compulsory heirs. Maliban na lamang kung meron tayong tinatawag na disinheritance. But that's a topic for a different video. Now, in the case of Eman Bacosa Pacquiao, kahit isa po siyang illegitimate or non-marital child, he is still considered a compulsory heir. Isa po siyang tagapagmana ni Manny Pacquiao. Sino-sino ba ang mga tinatawag nating mga compulsory heirs? Yan po ay nakalagay sa Article 887 of the Civil Code of the Philippines. Base sa batas, how much naman ang legitim ni Eman Bacosa Pacquiao? Eman Bacosa Pacquiao is entitled to 1/2 of the legitim of a legitimate
child. Ang legitim po ni Eman ay 1/2 lamang sa legitim ng isang legitimate child. Ibig sabihin, 1/2 o kalahati lamang ang legitim ni Eman kumpara sa buo na matatanggap ng isang legitimate child. For example, ang legitim ni Queenie ay 100 million. Ibig sabihin, dahil si Eman Bacosa Pacquiao ay isang illegitimate or non-marital child, hindi po 100 million ang kanyang matatanggap na legitim. 50 million lamang po kasi nga kalahati lamang ang kanyang legitim sa legitim na matatanggap ng isang legitimate child. Paalala lamang po, ang dinidiscuss natin ngayon ay general rule lamang. Sapagkat sa batas po, there are different rules for different circumstances. So right now, we are just talking about the general rule on legitims. The capacity to inherit by representation from Manny's parents. Si Eman po ay may kapasidad na magmana mula sa kanyang lolo o lola o mga magulang ni Manny Pacquiao. Si Eman po ay may kapasidad na magmana mula sa mga magulang ni Manny Pacquiao. Sa batas po kasi ay mayroon tayong tinatawag na iron bar rule. Sa madaling sabi, ang isang illegitimate child ay hindi maaaring makapagmana sa mga magulang ng kanyang ama kung sakasakaling mauunang pumanaw ang kanyang ama. Kaya siya tinawag na iron bar rule kasi parang may bar, merong hadlang kung saan hindi maaaring magmana ang illegitimate child sa mga magulang ng kanyang ama. Pero ngayon, dahil sa desisyon ng Korte Suprema sa kasong Aquino vs. Aquino, GR number 208912, December 7, 2021, ay tinanggal na po o pinawalang bisa na ang iron bar rule base sa sitwasyon na ating pinag-usapan. Ibig sabihin, ang isang illegitimate child ay maaari na makapagmana sa mga magulang ng kanyang ama kung sakaling ang ama ay nauna ng pumanaw o tinatawag natin sa batas na pre-decease. Para mas malinaw, ayon sa desisyon ng Korte Suprema, pwede nang magmana ang isang non-marital child or illegitimate child mula sa kanyang lolo at lola sa pamamagitan ng right of representation kasi nga ang kanyang ama ay nauna ng pumanaw. Ibig pong sabihin, pwedeng pumalit si Eman sa karapatan ni Manny Pacquiao na magmana mula sa kanyang mga magulang kahit na si Eman ay isang illegitimate or non-marital child. Napakaganda po ng sinabi ng Korte Suprema sa kasong Aquino vs. Aquino. The court ruled, all children are deserving of support, care, and attention. They are entitled to an unprejudiced and nurturing environment free from neglect, abuse, and cruelty. Regardless of the circumstances of their birth, they are all without distinction entitled to all rights and privileges due them. The principle of protecting and promoting the best interest of the child applies equally and without distinction to all children. In conclusion, because Eman is a non-marital or illegitimate child acknowledged by Manny Pacquiao, he may use Manny's surname, he is entitled to support, he is a compulsory heir of Manny with a legitim equal to 1/2 of a legitimate child's legitim. And lastly, he may inherit by representation from his grandparents via Manny Pacquiao. Bilang isa sa mga talagang naantig sa kwento ng buhay ni Eman, ipinagdarasal ko na lalo pang umunlad ang kanyang karera at pagpalain pa siya ng Panginoon. Nakakatuwa ang batang ito dahil kahit napakaraming hirap ang pinagdaanan nila ng kanyang ina, makikita mo kung gaano siya kabait, mapagkumbaba, magalang at marespeto, at walang bahid ng kayabangan. Napakagaan ng kanyang aura, kaya hindi nakapagtataka na mahal siya ng maraming tao. Maraming salamat po sa inyong panonood sa episode na ito at naway meron po kayong mga natutunan sa batas. This is your lawyer on the go. See you on my next vlog. God bless you all.